Okay. Huwag niyong bitawan pag nawawala-wala yung ating internet kasi talaga may problema, napakahangin. Ay, Bongis Richie, okay, nandito na pala si Bongis Richie. Idol, inaantay lang kitang lumabas, ano? Ito po, no? Ito yung aking naging kaibigan and Facebook Live, no? Sa Facebook Live. So, we not, we speak the same language dahil ito po, yung mga taong pinagkunan niya ng idea since the earliest of, early as 90s pa po, yung tinatawag natin noong araw na napapanood lang din namin sa TV na si talagang pinangalanan na po ng Carding Tare kasi parang siya yung unang gumawa ng kabutihan para sa gustong matuto. Without asking anything from the audience, siya po yun kasi naging resource speaker po siya doon sa nasirang tukaan noong araw, no? Kay Boss Emoy, no? So si Carding Tare, so wala pang, siyempre 90s, wala po talagang kung ano-ano mang means of communication except that we rely on TVs, no, television. So, ngayon, doon si Mr. Bongis Ritzy na binabanggit ko ngayon, Bongis Ritzy on Facebook, ha? I-chat nyo siya. Kung anong sasabihin ko sa inyo, please inquire directly to him. Kasi siya yung sasagot sa inyo dahil siya po ang author nitong tinatawag nating MRM, no? Susulat ko. Bongis Ritzy. Tapos MRM. Ang Facebook po niyan, ito pong Bongis Ritzy, no? Yun po ang Facebook. Siyempre, pag naging kaibigan niya, then you can message him directly, no? Ang MRM, boots po yan, ito po. Ito is a lifetime boots, no? Minsan ka lang bumili nito, gagamitin mo na to habang lifetime sa iyong career bilang mananari po. Okay? So, guys, marami pong gumagamit nito. Kaya lang kaming mga kaming mga nagba-vlog or author, for example, ako, no? Siyempre at alam na rin to ni Mr. Bongis Ritzy na we are only responsible more or less for the boots, no? Ngayon, mayroon siyang talagang tinuturo sa mga baguhan kung paano kakabit. And mind you guys, napakabilis ng bilihan, marami pong gumagamit. Ako naman, kung binigyan ako, ginawa ko naman, not just by following his demonstrations, gumawa ko ng another options para po doon sa magkagusto ng isang alternatives. Ngayon po, siyempre, kung nabili na po nyo to sa kanya, siyempre po, kayo na po ang bahalang, alam mo mga, when it comes to ingenuity, napakagaling ho yung mga talaga mga gaffer natin. Gumagawa sila ng paraan na maka-invento sila, fitted for them for their consumption, fit po sa kanilang panlasa. So do not limit your horizon. Kailangan kung nandito sa inyo po to, I would guarantee you guys, wala na po tong pagkasira at napakagandang gamitin even on the stags, yung mga batang manok kasi hard din po siya, hindi po siya yung kagayang, I'm not comparing hard din po siya. Hindi kagaya to yung nakikita ninyo na manipis na natutupi. Okay? And then nakita nyo naman yon parang may pandikit pa kasi kung makita nyo napakalaki yung butas, baka may dulas. So, pero hindi ko sinasabing hindi maganda yon kasi kanya-kanya nga po ang ating mga pananalita dito. But I would like to make sure na it is not it's not bad na mag-usubo kayo ng isang alternatives. Kalat na po ito sa Pilipinas, kalat na marami na pong bumibili nito. Kaya lang siyempre, baka sumama ang loob nyo sa akin. Pag ako po ang tinanong nyo, minsan hindi ko na po masasagot. So hindi na po kasi minsan marami kasing mga tanong na pa isa-isa ko rin sagutin. So mas maganda po talaga Bongis Ritzy, MRM boots. Ngayon, pag kinabit po ito, kayang ikabit po ito sa normal na kabit, yung standard na ginagawa natin. Kaya po ito ikabit ng twisted, yung mga twisted na mga kabit po, yung mga marami po kasing nagtitwisted na sa ngayon, alam nyo na mayroong nagaganyan. Pero matagal na po yan. Noong 2008, may nakalaban ako na yan, twisted left, no? Nasa labas ang garol, no? Ganyan ang garol nila, oh. Ganyan. Yan, ganyan. Merong ganyan po. So, sabi ko nga, merong nagagalit sa akin, mali ang sinasabi mo. Ito kasing garol, ho, habang nila talaga ng 45 degrees, no? Yung siguro yung super hybrid sa pakiramdam nila, kinakabitan. At saka hindi na mahirap ngayon dahil lang lahat ng ginagamit na tare ngayon, ringless na, wala na pong singsing. So wala na pong kakalang dito sa
kanyang daliri. So, ganyan. So, sabi nga nila, labas yan. Bayad ka ng bayad yan. Mali po sila. Hindi po, mali po. Ang dami pong mga malalakas pong gapper na ganito ang kabit. Ito ang kabit nila at ang lumabas yan ay garo lang. Hindi po yung talim. O, para lang maintindihan natin, hindi po yung talim. Okay po? But, atin nga kasi dito, being a friend, no? Kasi minsan may nagkukurit sa akin. Pag nagkukurit ka, sisiguraduhin ko sa iyo, baguhan ka. Or very unfamiliar sa iyo. Or simpleng marunong ka lang sa iskwento. Kasi po, kaming mga gaffers, like Buwis Ritzy, kung ikaw ay luma na po, wala pong pagkakataon ng isang lumang mananari. Shout out nga pala sa aking kaibigan na si Jonas Amulat Brazil, no? Who is also a vlogger, no? Kailangan i-follow nyo lang siya, no? Follow lang. So, para marami kayong matutunan, marami kayong makukuha. So, yun ang ibig ko sabihin, okay? So, ngayon, balik ako sa sinasabi kong mga nagkukurit. Kaya sinasabi ko kaagad, kailan ka ba natutong magtari? Sino ba nagturo sa'yo? Kagaya nung nakaraan, banggitin ko pangalan kasi familiar sa akin siya eh. Nagka-inquire na ako tungkol sa tariya, si Arnel Bindero. Familiar sa atin, gumagawa sa Cebu. Siguro, hindi ko alam kung he really meant yung kanyang sasabihin or just, parang passing sa kanya. Bigla niyang sinabihan yung aking content doon na kaya nga daw maraming nalilitong mga baguhan dahil sa mga pagtuturo nito. Kulang na lang niya nilagyan ng mga mali, no? Para wala naman siya sinabing yun, in fairness, no? So, ako, kilala ko si Arnel, no? Kilala ko siya sa Facebook dahil siyempre nag-inquire tayo ng tari, no? Ngayon, sinabi ko sa kanya, Sir, nakita ko kasi sa kanyang Facebook, nagtuturo ka sila ng tari. Siguro naging guest siya doon sa mga sa mga sponsorship, no, na mayroong mga kumpanya, naging guest siya kung sa Cebu na magtuturo ng tari. Ngayon po, nakikita ko nagtuturo, sabi ko sa kanya, Idol, nagtuturo ka pala ng tari. Baka naman pwede mong i-share sa amin nang matuto naman yung mga baguhan natin. Di ba? So, di ba? Kasi wala nga tayong masamang tinapay dito. Pero sabi ko naman sa kanya, with all due respect, pwede bang malaman kung kanino ka natutong magtari at kailan ka natutong magtari? Hindi mo natin pag-uusapan kung magkano pinagkakatiwala sa'yo kung pusta. Okay? Kailan ka natutong magtari? Sino nagtuto sa'yo magtari? Yung dalawang yan, pag nasagot mo sa akin, baka kasi magkabats tayo. 96 ako eh. Magsasalot ako sa'yo. Okay? Pero, kung baguhan ka sa akin, sasabihin doon, kaya nga wala talaga nagkukurik na luma. Kasi pagtatawanan ka lang, hindi naman maniniwala sa iyo yan eh. Pag sinabi ko sa iyo, alam mo, Mr. Buwis Ritzy, yung sa iyo mali. Ano bang gagawin ni kaibigang Buwis Ritzy? Pagtatawanan lang ako, hindi siya maniniwala. Baka mamaya, tirahin pa ako ng tanong yan eh. Bakit? Hindi ka ba natatalo? O, diba? So, kaming mga luma ng mananari guys, hindi talaga ako magkukurik. Kasi nga, hindi rin maniniwala sa akin, pagtatawanan lang ako, baka sabihan, baguhan ka lang eh, kaya kulang ka sa lawak ng kaalaman eh, kaya bago sa yung paningin to, di ba? Okay, so, kung mag-questions na lang po kayo kasi hindi rin naman talaga ako maniniwala, prangkahan lang, okay po? So, ito, Buwis Ritzy, sir, okay lang po tayo, no? Buwis Ritzy, to wrap it up, Buwis Ritzy on Facebook, inquire po niyo to. Ang lapat po ng MRM, ganito po, no? Ayan, ganyan kaganda ang MRM boots. Ayan, tingnan mo buti. Okay, iyan ang MRM boots. Meron po talaga siyang sandalan dito ng paunan na hindi po talaga siya gagalaw. Pangalawa na features na gustuhan ko, pag mag-twisted left, ito pong parte na to ay bukol na. So, malaki na yung bukol intimano, no? Yung hindi ka na magkakala, mag-alulupi. Bukol na siya. So, napakaganda, no? Napakaganda ang MRM leather boots. Tapos, hindi masakit sa paa because ang mag-a-assume or mag-absorb ng pressure ng tali, ito na po, hindi po siya tatalab doon, nalulusot doon sa paa ng manok or sa binti ng manok. Kaya wala po talagang pilay po ito. Ngayon, if you are interested, right then and there, no? Or right after, dito sa atin, busy lang siguro si Mr. Buwis Ritzy, mag-message na po kayo doon para mabigyan kayo ng tamang informations. Siyempre, may presyo yan.
Pero mind you guys, may nagsabi sa akin, mahal daw, lifetime ko to, isang beses ka lang bibili. At saka sa sabong, ang tari niya, 1-2, pinupudpod, no? So isang salpukan lang. Kaya talagang mag-invest talaga tayo if you are keen on, yung gapping, no? Kung talagang, tayo, talagang enthusiast tayo, or we are interested doon sa tari. Okay ba?